Okay. So magandang hapon mga kaibigan. So update lang natin yung kung ano yung mga personal kong pinagagawa during quarantine. So today update lang natin yung ating mga tanim. So this is our mulberry. Ito yung kasama ng ating mga grapes na kinuha from Pangasinan last November 30, 2019. So December, January, February, March, 4 months na sila, pero ang ganda ng tubo nila. So kung makikita nyo, talagang ang taba ng dahon niya. And kung mapapansin nyo guys, meron siyang mga bagong sprout. So may mga sprout siya. So kada every meron siyang ganyan ng sprout. So siguro mga sanga yan. So kung makikita nyo, dito naman tayo sa ating sili. So yung sili natin, more than 50% yung nagkalalagas. So hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil crowded siya. Hindi tayo nakabili ng seeding, tawag doon, yung seeding pot. So diyan ko sila nilagay. Kalamatay na yung more than 50% and wala nang laman yung pot natin ng grapes. Na i-transfer na po natin silang lahat. So ito yung unang transfer natin. Dito. So kung makikita nyo, uy, bulaklak. So survivor silang dalawa. So ayan. Makikita nyo. Ito yung unang transplant natin. So medyo sablay to dahil tumangkad naman siya. Mga siya, siguro 9 feet or 10 feet yung tinaas niya. So sa loob ng 4 months. Pero putol yung dulo niya. Pinutol ko kasi nalanta. Pero kung makikita nyo, meron siyang mga bagong sprout na tumubo. So sanga-sanga. So ito. Ayan. Ito. Yung mga bagong sanga niya. So yun yung unang transplant natin. So far naman siya, nagpapakita siya ng positive. So dito tayo sa pangalawa. Dito ako natutuwa sa pangalawa. Kasi siguro may mali ako doon na ginawa during transplant ng una. Hindi ko siya na-climatize yung lupa, hindi ko climatize. Kaya siguro nung first 3 days niya hindi siya nagpapakita ng positive, lanta siya. Pero ito, yung second natin, aabot na to ng mga 12 feet. So ayun na siya. Ayan. So nung tinanim ko yan, hanggang dito lang to. So dahil nakalaylay na, so pinaikot ko na siya dyan sa sampayan muna for the meantime, dahil hindi pa makapagbubong dahil naka under quarantine pa tayo ngayon. So pag natapos yung quarantine, papalagyan na natin siya ng chicken wire dyan para paggagapangan. And then last day, noong nakarang araw, ito naman yung pangatlo natin transplant. So ito yung pinakamabagal. Sa tatlo, ito yung pinakamabagal. So nag-height lang to ng mga 4 feet. So dyan lang siya. Pero the good thing is, meron siyang tatlong branch, main branch. So nakalaylay, kaya ginawa ko, tinali ko muna. So tinali ko muna dyan para dumiretso yung niya, yung paghaba niya. So ito, isang sanga yan. Tapos ito yung pinakadulo. So nakikita natin meron siyang meron naman siyang magandang sprout, bago na naman yan. So yan, okay na yan. I-sustain ko na lang yung yung pagdidilig araw-araw. Punta naman tayo sa pinakamalnourished kong halaman. So ito na delayed ako
transfer nito sa lupa dahil nagkampante ako na ano, okay lang siya dun sa seeding bag pero hindi pala. So kung makikita nyo yung kapitbahay, ayan yung kanya. So ito mga tanim na to, same lang yan ito. Same lang yan. So mas nauna ako mag tanim nito by seeds, pero yung sa kanya kasi ang ginawa niya dyan, tangkay. So pwede ka magtanim ng tangkay, tutubo siya at makikita nyo ang ganda niya. So ano siya, maroon kulay niya. So ito malnourished, pero hopefully makakapag-survive din naman to, sana. Tapos punta naman tayo sa ating kalamansi. So ito yung kalamansi ko. Nagpapakita din siya ng good sign dahil nga mataba siya, and meron siyang organic fertilizer, and araw-araw nating mini-maintain yung dilig niya, pati hapon, tapos bago matulog dinidiligan ko. At yung lemon natin, yung lemon, so pwede ko na siyang harvestin ngayon. So wala lang akong honey kasi gusto kong magtimpla, pero nalungkot ako dito sa isa. Ito mga kaibigan, nalungkot ako dito. Bakit? Kasi bago ko ito binalot, wala pa tong mga kurikong eh. Yan o, makita nyo. Tinalo pa yung mukha ng hindi naghilamos ng 1 linggo. Ewan ko ba dito, anong nangyari dyan. So nung binalot ko yan, ganito lang, wala pa siyang kurikong. So ayan, skin disease. Skin disease siya, kawawa, pero malaki din naman. Pero ito, pwede na nating i-harvest to mamaya, depende sa trip yan. So medyo may mga siya, pimples, hindi kasi nag-punch to eh. Meron siya mga skin disease, pero okay naman yan. And then ito yung pangalawa din nating bunga, pangalawang bunga natin yan. So 4, yung pinaka main 4. And then kung maalala nyo, nag-vlog tayo nun dun sa 12 sprout na sa isang tangkay. Out of 12 mga kaibigan is 4 lang yung successful. So 1, 2, 4. So not bad. So not bad ako dun. Okay pa ako dyan. At least na hit ko pa yung target na sana maka 5 or 4. So 4 siya. So okay na ako dyan. Okay. Okay. So total of meron siyang 8. So sana hindi to malaglag, pero I believe hindi na malaglag yan. Tsaka may mga kurikong din siya eh. So check natin yan. So punta naman tayo dito. May tinanim ako na, so yung flower natin okay lang. Hapon na ako ayos lang siya, maganda pa siya sa akin. Ayos lang yan. Tapos may tinanim akong Korean pear tsaka apple. So ito, out of 12 seeds, meron siyang isang nabuhay. Yan, check natin. Hindi natin may pasok Wait lang. Putik, nabangga pa. So yan mga kaibigan. So Korean pear. Tapos itong tatlong na to, pistinggi atay. Hindi ko alam kung damo yan or apple. Pero natanggalan ko kasi siya ng damo. So I believe itong tatlo na to apple. Pero hindi ko pa rin sure Paniniwala ko lang naman yan. So ito yung next natin is yung lemon. So nung kapag tanim din tayo ng lemon, so tumubo din siya. So meron tayong dyang sibuyas, meron tayong bawang, may luya din tayo dito. Ayan. Yung luya pala natin ito, nakapag-harvest ako dyan konti lang. Tsaka yung papaya. Yung papaya natin ay malaki na. So ganyan na siya kalaki yung papaya natin. Diba? So hopefully by another 4 months or 6 sana bumunga na yan. So shout out kay Ninong Benji, siya yung nagbigay ng
ano na yan, papaya pati lemon, sa kanya galing yan. Yan. Diba? So wala talaga tayong magagawa dito kundi magdilig na lang araw-araw. Yan. Yan guys, makikita nyo.